Magandang umaga po sa atin lahat. Maaari na po tayo mag-stay. Tungo sa kanina at pili ng ating Diyos na buhay. Sa mga lakas na manapakain ng kapatid. Praise God. Hallelujah. Ay, lahat sumayaw sa Panginoon. Tunay ang mga pagpili ng Panginoon. Hallelujah. Every time
Yes, God, salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Sa bawat sa mga salita po, Panginoon, na namumutawi sa aming mga puso, Panginoon. Pagalapin mo muli ang aming mga puso, Panginoon. At huwag niyo po kami pagkulangin, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Hindi lang sa pinansyal, Panginoon, kundi sa aming spiritual, Panginoon. Pagkabuhin mo ang aming mga puso, ang aming mga buhay sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Dahil patuloy ka na dapat ikaw ay dakilain at itaas, Panginoon, at dapat parangalan ng lahat ng iyong nilikha, Panginoon. Salamat sa makapangyarihan mo, Panginoon, mga kapatid, Lord. Dahil pilit niyo kami inaabot kahit na minumatalikod kami sa inyong harapan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkalapit niyo sa amin, sa pagising niyo sa amin sa umaga, Lord. Sa mga biyayang pinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. Salamat po. Sa iyo po, ang mataas na pagpulit ko sa salamat at tanging pagsama. Lahat ay magsama. Amen. Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Mateo, Kabanata 22, mga talata 37 hanggang 38. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. I'm upon my heart.
Pinagpala po ba ang lahat? Amen. Sige nga po, bigyan pa po natin ng isang palakpak ang ating Panginoon na buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pakibati niyo nga po ang inyong mga katabi na Happy Lord's Day. Happy Lord's Day, everyone. Nag-alala kami na muli ay nakatungo po kayo sa ating panambahan para sabay-sabay po tayong mag-aral, magpalakas, at patuloy na magpakalalim sa banal na salita ng ating Panginoon ngayong umaga na ito. Ngayong umaga na to, ito po yung last topic about sa pag-ibig. Dahil February, love, sabagay ang pag-ibig ay hindi dapat natatapos. Kahit anong buwan, araw, oras, kailangan pinapakita natin na kung paano tayo magmahalan. Pero sa topic natin, dito tayo magwawakas tungkol sa usaping pag-ibig. Ngayong umaga, ang topic po natin ay ibigin mo ang Panginoon. Sabi po sa binasa kanina, sa Matthew, sabi doon, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Kasi po ito po ang utos ng ating Panginoong Diyos. Hindi ko po inutos, kundi inutos po ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito, ang Panginoon, bagamat yung pag-ibig lagi natin nakikita na nararanasan, lalo sa ating mga mahal sa buhay. Pero sabi niya, sa bahaging ito ng Mateo, sinusubukan ng mga Pariseyo na hulihin si Jesus sa pamamagitan ng isang mahirap na tanong. Nakita niyo po? Ano po yan eh? Kasi yung batas po nila noon, yung mga utos po ng mga Pariseyo noon, marami. Napakarami nilang utos. Sabi dito, ano mga Hudyo? Sabi dito, 613 na utos. Yung po, sa dami ng batas ng mga Hudyo, 613 na utos, inaasahan nilang mahihirapan daw po ang ating Panginoong Yesus na pumili. Pero sabi dito, ngunit diretsang sumagot si Jesus mula sa Shema. Sa Deuteronomy 6:5, sabi doon, ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos ng buong puso, kaluluwa at buong lakas. Madalas natin naririnig ang tungkol sa pag-ibig. Sa kanta, sa pelikula, sa social media, pero kadalasan, ang pag-ibig ng alam ang pag-ibig ng alam ng mundo ay nakabase sa ating mga emosyon. Nalalago yung mata ko. Ayan, sabi doon, madalas narinig tungkol sa kanta o emosyon. O sa kung ano ang makukuha natin. Ngayong umaga, titignan natin kung ano ang tunay na pag-ibig na ayon kay Jesus. Ito ay hindi nagsisimula sa kapwa, kundi nagsisimula sa ating Diyos. Amen po ba? Sino po ba talaga ang nagpasimula ng pag-ibig? Ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Diyos na nasa langit. Ang ating Amang nasa langit. Siya ang nagpasimula ng pag-ibig. Dahil ang ating Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Lagi niyo po yung tatandaan. Kaya po tayo nakakaranas ng pag-ibig. Kasi ang ating Panginoon ay nasa ating buhay. At siya ang nagpasimula ng pag-ibig. Siya ang nagturo sa atin ito. Naging good example ang ating Ama dito. Sabi dito, hindi natin kayang magmahal ng totoo kung hindi una ang Diyos sa ating puso. Nakita niyo? Sabi po, kung hindi natin uunahin mahalin ang ating Panginoon, hindi tayo matututong magmahal sa ating kapwa. Totoo po yun. Sabi ko nga kung hindi ako makakilala sa Panginoon, anong pakit ko sa iyo? Kahit hindi ko umattend sa church, anong pakit ko sa iyo? Pero dahil nakakilala ako sa Panginoon, at minahal ko ang ating Panginoon, ngayon naaabot ko yung mga tao na minsan naiinis pa nga ako eh. Kilala naman nila ugali ko. Ngayon naaabot ko sila, nasisharean ko sila ng gospel, nakakamusta ko sila. Dati anong pakialam ko sa kanila? Ganun ako dati, wala akong pakialam sa kanila. Pero dahil nakaranas ako ng pagmamahal ng Panginoon at yun ang itinuro
isa sa atin, yun naman ngayon ay binabahagi namin sa Kanya, sa kanilang lahat. At tulad nung nakaraang Friday, nagpunta kami sa bahay nila, Ma'am Leia. Nag-share kami ng gospel. Kung gaano naging kabuti ang Panginoon sa bawat isa sa amin. Kung bakit kami nasa kanila, hindi dahil sa relihiyon na meron tayo, kundi dahil gusto namin maranasan din nila yung pag-ibig ng Diyos na naranasan natin sa buhay natin. Amen po ba? Kaya sabi namin, kaya po kami nandito, hindi sa relihiyon. Hindi para baguhin ang relihiyon na nakasanayan ninyo. Nandito kami para ibahagi sa inyo na kung paano umilos ang Panginoon sa aming mga buhay, kung bakit namin pinaglilingkod ang buhay namin sa Panginoon. Amen po ba? So sabi dito, ang utos, sa una ko, sabi doon, ang utos. Ang sukat ng pag-ibig, the measure of love. Sabi ko sa binasa natin sa Matthew 22 to 37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon, Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Mapapansin natin dito, no? Yung salitang buong, ilang beses binanggit ang buong? All. Ilan po? 3. Tama. Mapapansin, ang pag-ulit-ulit ng salitang buong o all, ipinapakita nito na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi hati. Hindi siya pwedeng hati. O kaya, hindi pwede na. Hindi pwedeng ganun. Dapat pala ang pag-ibig natin sa Panginoon, all. Buo. Hindi pwedeng tira-tira lang. Ito para sa Panginoon. Ito para sa trabaho ko. Ito para sa kayamanan ko. Ito para sa anak ko, sa ganito, sa ganito. Hindi po pwedeng ganun. Ang pag-ibig dapat mo, sabi mo dito, buo. Kasi paghati ang pag-ibig natin sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan ng pag-iisip. Lalo-lalo na dito sa puso natin. Hati. Ano ba ang dapat kong gawin? Wala akong oras eh. Kung di ako magtatrabaho ngayon, anong gagawin ko? Ganyan. 1.5 hour, hello? 1.5 hour lang po ang hinihingi ng ating Panginoon para po makapagpahinga tayo. Para maipakita natin na mahal natin ang ating Panginoon. Kalahating oras, mag-pray tayo sa bahay. Hindi naman sinasabi buong araw mag-pray ka sa Panginoon eh. Ang sinasabi niyo, magkaroon tayo ng oras. Hindi pwedeng hati. Sabi dito, kailangan all, buong puso. Inutos po sa Biblia yun. Sabi doon, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Puro buo, 3 beses inulit-ulit. Hindi pwedeng tira lang. Hindi pwedeng hati. Hindi pwedeng pwede na. Pwede na sa Sunday na lang. Okay na yun. Nakaka-attend naman ako eh. Hindi pwedeng ganun. Pagdating sa bahay, galit na naman ako sa dati. Nakikita niyo po, paghati ang pag-ibig natin sa Panginoon at ang kalahati ng buhay natin na nasa gawain pa rin ng sanlibutan, nagre-reflect sa ating pagkatao. Hindi nakakakilos ng buo ang ating Panginoon sa buhay mo. Bakit? Kasi hati ang pag-ibig mo sa Kanya. Tayo, nagdidesisyon tayo ng para sa sarili lang natin. Pero ang desisyon ng Panginoon na para sa atin, hindi natin pinahihintulot ang mangyari. Sariling kalunungan na natin, yung pinahihiran natin. Pero yung love ng God na nais niyang ibigay sa atin, hindi natin gustong maranasan. Kasi natatagalan tayo. Totoo, matagal. Kasi nga baka hindi kalooban eh. Baka hindi pa tamang panahon. Sabi nga namin, nung nagpunta kami sa Esteban Paulino, matagal namin pinag-pray. Matagal na panahon, hanggang nawala na nga sa prayer item eh. Pero pinag-pray namin yung matagal. Pero tingnan nyo bakit siya tinugon ngayon? Diba? Kasi ito yung kalooban ng Diyos. Sabi ko nga, 2 church ang nag-aagawan. Pero salita ko, hindi tayo makikipag-agawan sa kanila. Kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang mangyayari. At yun ang nangyari. Tayo ang niloob na magturo sa Esteban Paulino High School. Glory to God! Palapakan nga po natin ang ating Panginoon. Sabi doon, ibigin ang
puso. Mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin ng buong puso? Ang puso ang sentro ng ating damdamin, kagustuhan, prioridad. Kapag sinabi natin mahal natin ang Diyos ng buong puso, ibig sabihin, siya ang una sa ating buhay. Hindi siya pan-Sunday lang. Hindi siya pwedeng pang-reserva kapag may problema. May problema ako, may sakit yung anak ko, atin ako. Amen? Di ba ganun po talaga bisan? Ako nung, di ba nakakilala sa Panginoon, pag may sakitan ako, doon lang ako magsisimple. Sa Katoliko ka. Noon. Di ba? Tapos sabi doon, hindi siya pang-emergency lang. Na kapag mabigat na ang problema, wala ka nang mapupuntahan, kahit ang mga kaibigan mo, hindi ka matulungan, saan ka lang lalapit sa Kanya. Tanungin natin minsan ang ating mga sarili, mga kapatid. Ano po ba ang estado o ang lagay ng pagmamahal ko sa Panginoon ngayong oras na ito? Hati ba ito o buo ko siyang minamahal? Sabi ko nga sa inyo nung nakarang nagturo ako, nakaranas kami ng struggle. Sabi ko ang JRM, itong church, kaya kong iwanan. Pero, alam niyo yung pinakita sa akin ng Panginoon, kaya mo ang iwanan ng tahanan ko. Pero yung pagmamahal mo sa akin, hindi mo kaya kaluluhan. Yung pagmamahal ko sa Diyos na pinaglilingkuran ko, kaya ako nandito at nagpapatuloy. Na kung tutusin, pwede na ako umalis pwede na kami umalis. Pero dahil mahal namin ang Panginoon, hindi namin kaya. Mahal namin ang Panginoon kahit napapagod kami, nahihirapan kami. Okay lang. Kasi mahal namin ang Diyos Diba? Sabi ko, hindi kami makakatayo rito kung hindi namin mahal ang Panginoon. Ang JRM yan. Pero ang Lord is Lord. Dapat nandito siya. Tunay na pinapakita natin yung pagmamahal natin. Hindi sinasabi lang ng ating bibig pero wala po tayo sa gawa. Sabi nga, ang pag-ibig sa Diyos hindi pa Sunday lang, ang araw-araw. Pati oras. Minuto. No. So sabi dito, ang pag-ibig sa Diyos ay nangangahulugang mas gusto mo siya kaysa sa kasalanan sa mundo. Amen po. Si Rona, lagi niyang pinapatotoo. Nung nagpunta kami kay Ma'am Lea, pinatotoo niya yung buhay niya. Alam na niyo naman po ang buhay ni Rona. Open book siya sa buhay niya. Kung ano siya dati. Pero dahil minahal niya ang Panginoon, unti-unti namin ginagawa ang mga buhay namin. Sa dating manginginom, sa dating palamura, sa dating nakikipag-away, nakikipagbasagan, gano'n. Pero anong ginawa ng Panginoon? Dahil mahal namin ang Panginoon at gusto namin masunod ang kanyang kalooban, step by step, binago namin ang buhay namin sa Panginoon. Mahirap, oo. Pero kung totoong minamahal mo ang Diyos, dapat nagre-reflect na sa atin ito. Unti-unti, meron tayong binibitawan. Unti-unti, inaalis natin. Kung ikaw dati ganito ka, alisin mo. Step by step, hindi naman sinabi na pag mahal mo ang Panginoon, magbabago ka na. Banal ka na. Hindi, walang banal. Ang Diyos lang po ang banal. Amen po. Unti-unti, tulungan natin ang sarili po natin. Pero yung sasabihin mo, Lord, gusto ko nang magbago, pero tayo wala tayong ginagawang step, hindi po mangyayari. Kailangan po may ginagawa po tayo na pagsuko. Hindi po pwede lang iaasa mo sa Panginoon, pero tayo mismo sa sarili natin, wala po tayong ginagawa. Hindi po makakakilos ang ating Panginoon. Amen po ba? So sabi po sa pangalawa, buong kaluluwa. Ang buhay mismo. Sabi doon, ang kaluluwa ay tumutukoy sa iyong buhay at pag-iral. Ibig sabihin, handa mong inalay ang iyong buhay para sa Kanya. Ito ay pagsamba na hindi lang sa kanta, kundi sa pamumuhay. Nakita niyo po yun? Pag sinabing buong puso, buong kaluluwa, pati buhay mo, handa mong inalay sa Kanya. Amen. Amen po? Ang kaluluwa ay tumutukoy sa ating buhay at pagkatao. Kapag inibig natin ng Diyos ng buong kaluluwa, sinasabi natin, Panginoon, hindi lang
dito, hindi lang bahagi ng buhay ko ang iyo. Kung hindi, buong buhay ko ay ibig ko sabihin sa iyo. Kung gusto mong ilalak sa Kanya ang lahat. Sabi dito, ang pangarap natin ay ipinagkakatiwala natin sa Kanya. Pag tayo, ibibigay na natin ang buong pusong pagmamahal sa Panginoon at buong kaluluwa, ang mga pangarap natin ay ipinagkakatiwala na natin sa Kanya. Sino po ba yung nagtitiwala dito sa ating Panginoon? Lahat tayo. Ang mga plano natin, sinusuko natin sa Kanya. Alam niyo po, nung nag-mentoring kami kahapon sa music team, sabi ko, kung mapapansin niyo, sabihin ng OA ako. Sabihin ng OA ako pag ako nagpapaawit dito sa harapan. Pero, ang lahat ng inaawit ko sa Panginoon, iniisip ko, kaharap ko siya, kausap ko siya, at sinusurrender ko sa Kanya lahat ng meron ako dito. Lahat ng pasanin ng pamilya ko, lahat ng mga kapatiran ko, lahat isinusuko ko sa Kanya. Ay sabihin ng OA ako na umiyak ako dito, okay na. Kasi yun yung tamang pag-worship sa ating Panginoon. Yung iba nga, tumidi pa lumuluhod. Diba? Kung talagang nagtitiwala tayo sa Panginoon, kahit anong desisyon sasabihin natin sa Panginoon, Lord, tama po ba na mag-a-abroad ako, pero ang maniniwanan ko is ganito. Ako ganun ang tinanong ko. Lord, nasasaktan na kami. Ano po ba gagawin namin? Yung sinabi ko, kasi 3 weeks ako nawala. Lord, nasasaktan na kami. And this time, hindi ako manghihingi ng sorry. Nasasaktan na ako, Lord eh. Ano yung gagawin ko, Panginoon? Di ba? Nakita niyo po yung kabutihan ng Panginoon. Nung nangusap sa akin ng Panginoon, pinakita niya sa akin ang lahat. Kapatiran, pamilya ko, lahat. Yung mga araw na iniiyak mo sa akin yung mga yan, pero ngayon, eto ka, gusto mong tumalikod. Lahat yun na-remind sa akin. Nakita niyo yung pagsusurrender sa Panginoon. Hindi kanya i-spoil din. Sige, alis na dyan, hindi. Ipapakita niya sa'yo yung noon at ngayon, yung different. Ganun siya kabuti. Hindi kanya i-aalis. Hindi. Kaya sabi nga, lahat ng plano natin, ultimo sa maliit na bagay, sinabi namin sa kahapon niya sa mga youth, yung mga plano niyo sa buhay niyo, mga pangarap niyo sa buhay niyo, itaas nila sa Panginoon yun. Kasi nakita niyo yung binibigay na pabor. Sa lahat ng anak niya na kumilala sa kanya, nakita niyo, dalas na dalas sa mga estudyante dito, yung favor na ginagawa ng Panginoon sa manggagawa ng Diyos. Si Mama, talagang pinoblema ni Rona yan dahil malaking gastusin kung mag-OJT sa baba, sa Maynila. Pero ang Panginoon ay kumilos. O ngayon, nasa si Makmak, ang OJT niya, nasa bahay ng libre pa. Di ba walang bayad? Ganun kumilos ang Panginoon. Ibinibigay niya yung pabor. Ibinibigay niya yung karunungan sa bawat isa. Nasabi doon, ang kinabukasan natin ay hawak niya at higit sa lahat, nananatili tayong tapat kahit may pagsubok. Madaling magmahal kapag may biyaya. Pero paano na kapag may problema? Paano na kapag may sakit? Paano na kapag may kabiguan? Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi nakabase sa sitwasyon. Ito ay nakabase sa ating relasyon. Ano man ang pagdaanan natin, pagsubok sa buhay natin, ano man ang problema na daraanan natin, kahit wala na tayo, meron tayong mga mabibigat na suliranin sa buhay, pero ang relasyon dapat natin sa Panginoon ay hindi naaapektuhan. Na nagiging second choice natin siya. Saka na lang ako aaten, busy ko eh. Marami akong trabaho. May trabaho ko ngayon, may tawag ako eh. Isang kalahating oras sa kapatid ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Di po ba? 30 minutes sa bahay, babasa ng Bible. Hindi po kabigatan yun. Para yung relasyon natin sa Panginoon ay mas lalo pa siyang lumalim. Kung kami tinuturo namin talaga yung pagbabasa ng Bible, devotion, tinuturo namin sa mga kabataan yan. Kahit
Kahit po sa inyo, pwede po kayo mag-devotion sa mga tahanan ninyo. 30 minutes a day. Minsan nga, higit pa pag yung nasisiyahan ka. Tinuturo namin yan para yung relasyon natin sa Panginoon solid. Ano man ang pagdaanan ng mga pagsubok sa buhay, hindi tayo magagapi, hindi tayo tutumba. Kasi bakit? May relasyon tayo sa Panginoon eh. Alam natin na itong pagsubok na to, malalampasan ko to. Sabi nga, walang pagsubok na walang kaagibat na solusyon. Ang pagsubok, dadaan lang yan. Pero nakikita ninyo, unti-unti, nare-resolve ang lahat. Amen po ba? Walang pagsubok na hindi nalalampasan, kapatid. Hindi rin tayo bibigyan ng Panginoon na hindi natin kakayanin ng mga pagsubok sa buhay. Ang mahalaga, yung relasyon natin sa Panginoon ay solid. Hindi tayo bibitaw, hindi tayo aayaw, hindi tayo tatalikod. Hindi dapat tumatalikod ang lingkod ng Diyos. Sabihin niyo nga po sa katabi mo, walang talikuran. Walang talikuran ha. Walang iwanan. Walang iwanan, walang talikuran, walang kalimutan. Kapag nagka-problema, ayoko na. Ayoko muna umating. May problema ako eh. Tapusin ko lang ito. After nito, babalik ko lang ako kay Lord. Diba? Ibig sabihin, yung lakas mo, yung rolo mo, ang gagamitin mo. At si Lord dyan ka lang, Lord. Akong bahala sa problema ko, susolusyonan ko to. Ano naging pangyayari? Stress, pagod, walang kapayapaan, magulo ang isip. Bakit? Hindi nagsusurrender sa Panginoon eh. Walang pag-surrender. So sabi dito sa pangatlo, ibigin ang Panginoon ng buong pag-iisip. Ang tunay na pag-ibig ay hindi bulag. Kasama dito ang pag-aaral ng kanyang salita at paggamit ng ating talino para luwalhatiin siya. Kung mahal mo ang Diyos, gugustuhin mo makilala siya ng lubusan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Nakita niyo po yung kanina sinasabi ko. Kung mahal natin ang Diyos, kilalanin natin siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi lamang emotional. Ito ay may kasamang pag-iisip. Ibig sabihin, bago tayo magdesisyon, tinatanong natin, Lord, malulugod po ba kayo sa gagawin kong desisyon na ito? Yung lagi tayong nakikipag-komunikasyon sa Kanya. Yung lagi natin siyang tinatanong, Lord, malulugod po ba kayo kung gagawin ko po ito? Sa pagpili ng kaibigan, Lord, mapaluluguran ko po ba kayo kung pipiliin ko ang barkada is ganito? Tatangayin ako sa sanlibutan. Yung ilalayo ako sa ministry ko. Lord, sa pakikipag-usap ko po, napaluguran ko po ba kayo sa pagsasalita ko? Yung may kasamang mura? Lord, sa paggamit ko ng social media, napapaluguran ko po ba kayo, Lord? Sa paghawak ko po ng pera, napapaluguran ko po ba kayo, Lord? O dinadaya ko po kayo? Ouch. Ang sakit. Kasi minsan ako ganun, hindi ko na ibibigay yung best ko para sa Panginoon. Naamin ko sa sarili ko, minsan ganun ako. Hindi ko na ibibigay yung best para sa Panginoon. Sabi nga, kailangan araw-araw yung isip natin, kaya tayo nakakilala sa Panginoon. Wisdom and knowledge ang ibinigay niya sa bawat anak niya na kumilala sa atin. Kaya yung different natin sa buwang sanlibutan ay iba na. Dapat wise na tayo mag-isip. Mapapaliguran ko bang Panginoon kung pag-iisipan ko na masama yung kapwa ko? Sa pagsasalita ko, laging may mura. O sisiraan ko yung kapwa ko. Napaliguran ko kaya yung Panginoon nun? Napasaya ko kaya siya? Hindi. Dahil ang Diyos natin ay banal. Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Hindi siya Diyos ng galit. Gusto niya pag-ibig ang namumutawi sa ating mga bibig. Pag tayo nakakapagsalita ng pangit, nagkakaroon na tayo ng guilty. Ako po, ano po ako doon, nagigilty
kapag nakakapag-ano na ako, sorry Lord. Ako, yung alam niyo po yung conviction, hoy, ganun. Nagkakaroon na tayo ng ganun, pangit na yung lumalabas sa bibig mo, hindi na nalulugod ang ating Panginoon. So sabi doon, kapag mahal natin ng Diyos ng buong pag-iisip, pinupuno natin ang isip ng kanyang salita, hinahayaan natin siyang gabayan ng ating mga desisyon. Hindi tayo basta-basta nadadala ng emosyon o uso. Ang isip na nakasentro sa Diyos ay may kapayapaan at direksyon. Nakita niyo po, pag po tayo, mahal natin ang ating Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip, hindi na tayo nakakapag-desisyon, naliligo pa tayo. Lahat nasa kalooban ng ating Panginoon. Tama pa ba itong ginagawa ko, Lord? Lahat binibigay na natin sa Kanya. Sinasangguni na natin siya. Parang sa mga anak sa magulang. Mami, ito yung sa tingin mo ba, ganito. Tama po ba ito, Mami? Di ba kasi nag-aalinlangan sila, kaya yung mga anak natin, humihingi ng gabay natin. Mami, tama pa ba ito? Tama pa ba yung ginagawa namin? Dapat ganun din tayo sa Ama natin na nasa langit. Lord, tama pa ba yung ginagawa namin? O baka nalulungkot ka na sa ginagawa namin? Sa hindi namin pagbabasa ng Biblia. Kasi sa umaga, pag-gising namin, kagad tumutunog yung messenger eh. At scroll muna bago mag-devotion o mag-pray. Amen ba? Mga kabataan parang natatawa sa nangyayari kasi nakikita natin totoong nangyayari lalo sa mga kabataan talaga. Kahapon, i-mentor ko sila Yun yung sinabi ko talaga. Pero yung pangangaral namin sa kanila may kaalay-bat na pagmamahal. Mahal na mahal namin yung mga bata niyan. Kaya ayaw namin silang malayo. Ayaw namin silang malayo sa gawain ng Panginoon. Kaya lahat ng advice bilang isang magulang dito sa church, sinasabi namin sa kanila. Kaya sabi namin, kung nasasaktan kayo, tanggapin niyo kung diyan kayo lalago. Kasi kami nga, nasaktan din pero hindi kami umalis. Mas lalo kami lumalim tumibay ng mga pangaral na yan, ng mga galit na yan, ng mga sakit na yan. Ginawa namin pundasyon yan para maging matatag. Amen po. Kung tayo tinutuwid tayo ng ating Panginoon, tanggapin natin. Okay lang po yun. Tapos sabi po sa pang-apat, kung mahal mo ang Diyos, kung gusto mo makilala siya ng lubusan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, ang prioridad, ang una at pinakadakila. Sabi dito sa Matthew 22:38, ito ang pinakamahalaga at utos. Nakita, pinakamahalaga at utos. Nung binasa ko po ito, ilan po yung sinabi ko kanina na utos ng mga Hudyo? 613. Pero dahil sa dalawang sinabi ng ating Panginoon, doon po sa dalawa na yun, nakapaloob na po yung lahat ng 613 na yun. Kung babasahin natin yung Mateo, yun po yung nakasaad doon. Nasakop niya sa kautusan na yun, yung sinabi ng ating Panginoon. Ito ang pinakamahalaga at unang utos ng ating Panginoon. Na ibigin natin ang ating Diyos. Ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Nakapaloob na lahat doon yung 613. Diba? Tapos sabi doon, ang puntasyon ng lahat, kung wala ang pag-ibig sa Diyos, ang pag-ibig natin sa kapwa ay magiging makasarili, self-serving. Sabi po doon, ang tamang ayos o divine order, una sabi dito, Diyos, vertical relationship, ito po yun, inano ko po siya, sinerge ko po siya. Ang vertical relationship ay tumutukoy sa ugnayan sa tao, isang relasyon na pataas mula sa tao patungo sa Panginoon. Sa pananampalatayang Kristiyano, ito ay malinaw na makikita sa utos ni Jesus sa Gospel of Mateo 22:33-38. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At sabi po sa pangalawa, kapwa, horizontal relationship
relasyon na pahalako mula sa tao patungo sa tao. Sa turo ni Jesus sa Gospel of Matthew 22:39, sinabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Nakita niyo po kung paano natin minamahal ang sarili natin, dapat ganun din daw po natin mahalin ang ating kapwa. Dahil ang ating Diyos ay pag-ibig. Siya ang unang nagmahal sa atin. Kapag inuna natin ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kakayahang magmahal ng iba, ng tama, kahit sa mga taong mahirap, mahalin. Pag po tayo inuna natin mahalin ng Panginoon, totoo po yun. Totoo po yun, guys. Ako, bigyan niyo lang muna ako ng oras. Pero hindi mga oras na matagal na oras, yung taong hindi. Bigyan niyo lang ako, palilipasin ko lang. Saan siya kaamin? Kakausapin. Hindi man. Magbibilis ng araw lang ako mag-ano eh. Hindi. Kakausapin ko yun. Katulad ngayon, naghumahayo kami. Kailangan talaga na yung pag-ibig ay ipadama mo sa kanila na kung paano ka binago ng Panginoon. Na kung paano tayo binago ng Panginoon yung bawat isa sa atin. Si Longlong nga po ay nakakatuwa yan eh. Si Ma'am Leia, siya po ang nagano dyan. Sinama lang niya kami. Diba? Andiyan yung anak ni Ma'am Leia. Hi. Welcome natin siya, diba? Si Longlong doon kay Ma'am Leia na puntahan namin kasi lagi niyang sinesharean. Nakita niyo po, isang magandang halimbawa na nawala pero muling bumalik at nag-aalab muling maglingkod sa ating Panginoon. Amen po? Diba, doon natin makikita na kung paano natin minamahal ng Panginoon. Bagamat nagkakasala tayo, pero ang kasalanan na yun ay hiningi natin ng tawad sa Panginoon. At lahat tayo pinatawad ng ating Panginoon. Pwedeng bumalik. Tingnan niyo nga siya, hindi siya na dalawang isip na mag-share din ng gospel. Meron pa siyang pinapupuntahan sa amin. Diba? Nasabi dito, sa susunod, ang pinagmulan. Bakit nagsisimula sa Diyos with the source? Balikan natin ang ating team. Ano po ang team natin? Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa Diyos. Hindi natin kayang sundin ang utos na ito sa sarili lang nating lakas. Tayo ay makasalanan at likas na makasarili. Paano natin mamahalin ng Diyos ng buong puso? Paano po kaya natin mamahalin ng Diyos ng buong puso? Eh sabi nga dito, lahat tayo ay makasarili. Lahat tayo ay makasalanan. Sabi po sa una, dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Sa unang 1:4-19. Tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Tinuruan niya tayo, ang bawat isa sa atin, na magmahal. Kung hindi natin mahal ang kapwa natin, hindi natin mamahalin ang kapwa natin. Kung wala ang Diyos dito sa ating puso. Naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos dahil lahat tayo iniligtas niya. Sino po ba yung niligtas ng ating Panginoon dito? Lahat tayo kumilala sa Kanya. Lahat tayo na tumanggap sa Kanya. Doon pa lang, ipinakita na niya kung paano niya tayo minahal. Naging magandang halimbawa po siya nung inalay niya ang kanyang buktong na anak. Siya yung gumawa ng kaparaanan para yung pag-ibig niya ay maipakita niya sa lahat ng mga anak niya na nagkasala sa kanya. Nakita niyo po yung wagas ng pag-ibig ng Panginoon. Tinuruan niya tayo kung paano magmahal. Kaya kung wala ang Diyos sa inyong puso at nagiging kapiraso lang siya dyan, hayaan mo lang yung Diyos dyan, hindi tayo matututong magmahal. Hayaan natin ang Panginoon Diyos ang manguna sa lahat ng mga ginagawa natin. Hayaan natin na ilid tayo ng Panginoon. Kung meron tayong buot sa puso natin, kung meron tayong sakit sa puso natin, surrender po natin sa ating Panginoon. Ang lahat naman po ay humihilom. Lahat gumagaling. Hayaan natin na pagalian tayo ng Panginoon para maranasan natin yung sinasabi niyang love. Hindi ko kayang mag-share eh. Ayoko nga kausapin mo, kagalit ko yun eh. Ayoko kausapin mo. Kasi hindi pa ako handa. Asungit yun eh.
pag pinapasok natin ng Panginoon, dapat yung will yung kalooban ng Panginoon yung nasusunod, hindi yung sarili nating kagustuhan. Dapat lahat tayo may pakialam sa ating kapwa. Ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig ay ipinapakita ni Jesus sa krus. Doon niya ibinigay ang kanyang buong puso, kaluluwa at katawan para sa atin. Sa number 2 po yun sa krus, sabi doon, ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig ay ipinakita ni Jesus sa krus. Doon niya ibinigay ang kanyang buong puso, kaluluwa at katawan para sa atin. Napako ang ating Panginoon. Nasabi doon, ang utos na ibigin mo ang Panginoon ay hindi pabigat o obligasyon. Ito ay tugon o response ng isang taong nakaranas ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Response, katugunan. Hindi tayo nagmamahal para maligtas. Tayo ay nagmamahal dahil tayo ay niligtas. Amen po? Lahat tayo ay niligtas. Kaya tayo ay nagmamahal. Hamon po o conclusion. Ang tunay na pag-ibig ay hindi piling lang. Ito ay isang desisyon na ilagay ang Diyos sa trono ng ating buhay araw-araw. Dito po yun. Hindi po sa bulsa, hindi po sa bag. Dito po yun. Ilagay natin siya sa kanyang trono. Hayaan natin ang ating Diyos, kasi ang ating Panginoong Jesus, yung maghari dito sa ating mga buhay. Suriin ang puso. Meron bang bagay o tao na mas mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos ngayon? Pangalawa, ibigay ang isip. Maglaan ng oras na basahin ang kanyang salita bago mag-scroll sa social media. Dapat maging matalino po tayo sa pagpili. Sa araw-araw, pagmulan pa lang ng mata natin, ano ba yung gagawin ko? Magpe-pray ba ako o titignan ko muna yung cellphone ko? O scroll muna, baka may bagong update. Diba? Kailangan yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon ng karunungan, gamitin natin sa tama. Unahin natin siya, pagmulan natin sa umaga. Sabi ko nga kahapon, alam niyo yung pakiramdam na pag-inunan niyo si Lord sa umaga, yung nag-pray ka, tapos, parang ang hinahon mo, hanggang maghapon ang hinahon mo, payapa yung isip mo. Hindi ka nakakapagsalita ng masama kasi nauna mo si Lord. Nagkakaroon ka ng guilty kasi. Para siya nangungusap sa'yo, nag-don't watch ka. Parang ganon. Nag-pray ka, nagpaiyak-iyak ka pa dyan. Yung ganon. Kaya sa maghapon, parang hanggang ng pakiramdam, pag nauna mo talaga si Lord, yung kausapin. Hanggang ng pakiramdam po talaga. Tapos sabi doon, ibigay ang isip, maglaan ng oras na basahin ang kanyang salita bago mag-scroll sa social media. Tapos pangatlo, isuko ang kaluluwa. Simulan ng bawat umaga sa pagsasabing, Lord, ang buhay ko ngayong araw ay sa iyo. Umpisahan daw po natin ang umaga natin na ito ang sinasambit. Sabihin nga po natin, Lord, ang buhay ko ngayong araw ay sa iyo. Pagkagising pa lang natin, ibigay na natin sa kanyang lahat. Italaga na natin sa kanyang lahat. Kasi wala naman tayong magagawa eh. Lord, sa inyo na po namin sinusuko ang lahat. Kayo na po ang bahala sa pamilya ko, sa mga anak ko. Yung karunungan ay ibigay niyo po sa kanila. Kayo na po ang bahala sa maghapon namin, sa pag-iingat. Kalakasan po, Lord, ang ibigay niyo po sa bawat isa, lalo-lalo na sa mga magulang na nagtatrabaho po. Diba? Yun yung dapat sa umaga pa lang yung lumalabas na sa bunganga natin. Hindi yung paglabas, pagdilat pa lang ng bunganga mo, ng mata mo. Ay, na yan! Ganon. Ano na yan? Ganon. Yung umaga, yung kagad ang wini-welcome natin. Ang pangit. Ang pangit. Parang inaanyayahan na natin yung malas sa bahay natin eh. Parang inaanyayahan na natin yung ang tawag doon? Yung masamang panahon sa bahay natin, di ba?
Sa maghapon, makita niyo pag ganon, ang gulo ng ang gulo ng buhay, ang gulo ng isip na kapayapaan. Kaya sabi dito, mga kapatid, ang utos ay simple pero malalim. Ibigin ng Diyos higit sa lahat dahil kapag puno ka ng pag-ibig ng Diyos, aapaw ito sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, at sa iyong kapwa. Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Maaari po ba tayong manalangin sa Panginoon ngayong umaga na ito? Hallelujah, Jesus, hallelujah. Ama, patawarin mo kami kung madalas namin nahahati ang aming mga puso. Patawad kung minsan ay mas nauuna pa ang aming mga libangan, trabaho, o sariling kagustuhan kaysa sa iyo. Salamat sa iyong pag-ibig sa krus na nagbigay sa amin ng kakayahang magmahal ngayon. Nagdidesisyon kami na ibigin ka ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Tulungan mo kaming sa buhay ito sa darating na linggo. At ikaw, Lord, ang patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin, na pagtugumpayan namin, na mauna ka palagi. Pagising pa lang namin sa umaga, Lord, ikaw na yung aming maging buhang bibig. May priority namin, Lord, na makapagbasa ng iyong salita sa kalahating oras. Bigay niyo po kami, Lord, ng commitment, malalim na commitment, o mag-apoy muli ang aming mga puso sa paglilingkod sa iyo, sa pagkilala namin sa iyo na ikaw ang Diyos na good provider, at ikaw ang Diyos na unang nagmahal sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, sa umaga na to, hayaan mo na sambahin ka namin, pasalamatan ka namin, at itataas ka namin sa aming mga buhay. Nagpapasalamat kami dahil tinuruan mo ang bawat isa na magmahal sa aming kapwa dahil ikaw ang Diyos ng pag-ibig na unang nagparanas ng pagmamahal at wagas na pag-ibig sa aming lahat kahit kami hindi karapat-dapat mahalin, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Lord, nagpapasalamat kami bawat isa na naririto na ikaw, Lord, ang patuloy na maghari at magsentro sa iyong kaharian dito sa aming mga puso, Panginoon. Salamat, Ama, sa iyo namin lahat itinataas, ang lahat ng aming mga dalangin sa aming mga buhay. Ikaw, Lord, ang patuloy na kumilos dito, Panginoon, dahil ang lahat ng meron kami ay itinataas namin at ipinagkakatiwala namin sa iyo dahil alam mo, Lord, ang kakayahan lamang namin bilang mga anak mo, Panginoon. Lord, yakapin mo kami sa panahon na nasasaktan kami, nahihirapan kami, napapagod kami, na gusto na namin umayaw, pero lagi mong i-remind sa amin, Lord, na kung gaano ka naging mabuti sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lagi niyo po kaming i-remind na huwag kaming bibitaw. Yakapin niyo lamang po kami ng mahigpit, Lord. At tanungan po yung mga dalangin namin, suliranin, karamdaman. Lord, ngayong umaga na to, inaangkin namin na meron kang gagawin at ikaw ang patuloy na kikilos at magpapagaling sa lahat ng meron kaming karamdaman at pasanin ngayong umaga na to, Panginoon. Sa iyo na namin ito pinagkakatiwala, Holy Spirit. Ikaw ang yumakap ngayong umaga na to. Ipadama mo ang iyong presensya sa bawat isa na naririto. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Umawit tayo sa ating Panginoon. Ibuka mo ang bibig mo para sambahin siya ngayong umaga na to. Maaari po ba tayong tumayo? Sambahin natin ang ating Diyos na buhay. Magpasalamat tayo sa kabutihan na lagi niyang ipinararanas sa atin araw-araw. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held
have been faithful. Salamat, Lord. Hallelujah. Oh my God. Salamat sa pag-ibig mo. Patuloy mo ipinapalala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out to me. All my life you have been faithful. Hallelujah. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Conscious, all my life you have been faithful. Hallelujah. Congregation sing. All my life you have been so Sabayin mo ang Panginoon sa iyong buhay. I will sing. Praise the Lord. All my life, so I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Hindi kami magsasawa, Lord, na sampahin ka, nauwitan ka, at itaas ang iyong pangalan sa kabutihan na lagi mong ginagawa sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, marapat lang na ikay aming itaas tanghal sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Lord, sa umaga na to, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay nagsabi na, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Makakaupo na po ng lahat. Ngayon po, dadako po tayo sa gawain po ng pagbibigay. Ang sabi po sa ikalawang Korinto, verse 7, ang sabi po dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Tayo po'y manalangin. Aming Amang mga Panginoon sa lahat, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa biyayang ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na mapagbigay at hindi nagkukulang sa aming mga pangangailangan. Ngayon po, Panginoon, i-bless mo po, Panginoon, yung mga nalimong po namin kahit sa offering, Panginoon, na magamit po para sa iyong gawain, Panginoon. I-bless mo rin po, Panginoon, yung maghahawak nito, Panginoon, na bigyan mo siya ng proteksyon at pag-iingat.
kundi po sa kanyang pamilya. At sa mga nagbibigay, Panginoon, ay pagpalaan mo po sila. Gayon din po sa mga tao hindi pa makapagbibigay ngayon, ay kayo po, Panginoon, ang mag-bless sa kanila, Panginoon, na gayon, sa gayon ay kasusunod ay makapagbigay sila na galing sa kanilang mga kalooban. Panginoon, pagpaplaan mo po lahat, at ito po ang aming isang dalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Just a generation
Ayan, the Sunday morning